is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7, Episode 65. And today is August 26, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Umuulan po ba dyan sa inyo? Dito sa atin, medyo may ambunata ngayon. No? Ambon. Good evening po. Kamusta po kayo? Kamusta ka po, Tata Bird? Yeah, okay naman ako. At ikaw, Jay? Okay naman din po. How is Baguio? Grabe. This time of the year. Naku, Tata Bird, kahit anong time ata malamig doon. Dahil namigin ako, medyo yun ang kalaban ko doon. Pero thank you po. At pasensya na po sa walang AGT po. Pero for sure naman marami kayo natutunan sa August month ng Friday. Yes, oo naman. Oh. Same lang naman po yan every year. Ayan. Kaya babawi po ako today. Ayan. Thank you po, Tata Bert and Miss Linda and the rest of the AGT crew. Yan. Ayun po. Ikaw po, Tata Bert, kamusta po ang weekend? Okay naman ang weekend ko. Ay, very good. Maayos naman. Maayos naman. Nag-ano ba, Tata Bert, nakapag-brisk walk ka kahit medyo umambon? Ay, minsan nga, sa totoo lang, para matuloy ko lang yung brisk walk ko, kahit na umuulan niya, nagpapayong ako. Oh, yes! Tsaga po talaga. True naman. Oh, hindi. Basta, brisk walk ako. Basta brisk walk. Ayan. Kanina kumaga, short brisk walk yun. Ay, wow. 40 minutes, 40 to 45 minutes. Isang ikot lang. Yan. Malaking bagay yun. Opo. Sa Burnham nga po, nag-ikot kami. Wow. Naka 8,000 steps kami in 1 hour. Pero kasama ko kasi nga yung best friend kong, puro po mga kabadingan. Hello sa mga bading dyan. Ayan, talagang, hindi ko na rin po namalayan kasi nagchichikahan lang kami, pero naglalakad kami pa ikot. And buti nga po, hindi pa umuulan nun. Kaya, alas 5 pa lang, ngayon, ginaw. Sarap. Hindi mo ramdam na yung pawis kasi maganda nga po yung panahon doon. Kaya yung... We don't know kung may pasok bukas o wala. So, parang wala pa naman announcement. Opo, wala pa. Baka meron kasi medyo... Actually, nag-expect po nga tayo ng malakas ang ulan ngayong hapon, no? As per yung weather forecast kahapon. Ganun ba? Opo. Kaya pa nagsuspend. Let's see po kung ano po tomorrow. And of course, such a great time to be a Filipino in terms of sports. Yes, yan, si Alex Ayala. Wow! Ano pa lang yan, ha? Unang panalo pa lang yan, ha? Napakalaking bagay na para sa mga Pilipino yan. Congrats, Alex. Thank you, Alex. Thank you. Yes, thank you. Abangan namin soon ako. Kailan po kaya ang ano niya? Hindi ko lang alam kung kailan nasusunod yung schedule. Kailan ba siya? After 2 days nung pagkakapanalo niya Good luck, Alex. For the second time and for the championship na tayo, pag-pray natin yan. Kakatuwa. Sige po, Tata. Sa bagay, hindi lang naman siya ang so far nagbibigay ng magandang kulay sa ating bansa na puro sa sport naman Yes. Si Kyra Ellis, no? Naka-gold medal ito sa 2025 European Triathlon. Oh my goodness! With a time of 1 hour and 5 minutes sa Riga, Latvia. Alam mo naman, mabigat na endurance ang sport na yan, triathlon. Para siyang, to be honest, pag nanood po, para siyang suicide. Kasi, lalangoy ka. Kung sa beach pa yan, against the current, tapos magbabike ka, tapos tatakbo ka. Totoo. Parang hindi nga pang tao. Congrats! And another one, naka-gold medal sa Pickleball Champions League. Sa Shenzhen, China, si Fatima Ayesa Amirul. Wow! Ano ba yung game na pickleball na yan? Nauuso na yan, Tata. Parang may hawak ka na, parang paddle. Opo, paddle. Parang siyang table tennis na kombinasyon ng mga, na yan. Nauso. Yan, ang mga so far nagbibigay. Meron pang isa. Uy! Itong isa na ito na, sa chess ito. Uy. Yung woman grandmaster natin si Janelle May Pranya, no? Nanalo naman ito sa ladies blitz game section sa Abu Dhabi International Chess Festival. Wow.
Noong August 23 pa yan, pero ngayon lang ano yung news tungkol sa bagay na yan. Congrats! Congrats sa inyo. Grabe, tennis, pickleball, chess, ano pa? Nako, exciting. Ayan. Yan ang so far nagbibigay kulay. Yes. Sa Pilipinas, no? Napakarami kasi ng mga bagay na hindi nakakaganda ng imahe ng ating bansa. Correct. Na pinangungunahan itong tungkol sa sigalot, sa flood control. Yan. Kakalungkot. Magiging maayos din yan. Magiging maayos din lahat yan. At ang maganda, Tata Bert, iniimbestigahan. Diba? Hindi yung parang hinahayaan lang, tapos makakalimutan na naman. Oo, totoo yan. Tama ng ganyan po. And ano pala, ang butuan po pala, butuan po ba butuan? Butuan. Ang butuan po ay parang una siyang magka-car-free Sundays para magbigay ng opo, para sa mga tao yan, sa mag-exercise at kung ano-ano pa. Very good. Kasi nakakabawas rin po yan ng pollution. Yan. Sana maraming ganyan na alam ko sa Makati pero may oras. Yung sarado ang Ayala Avenue. Pero yung the whole city, maganda yun. Dito sa Maynila, dati ginagawa yan before election. Dati ginagawa yan, pagka Sunday, walang car dito sa may Rojas, isang stretch ng Rojas Boulevard. Every Sunday yan. Pero ngayon, balik na uli. Sana po, para naman makabawas-bawas tayo sa Ayan po. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Hello po, Ate Irene Nicolas. Miss Erlinda Omania. Kuya Joseph. Hi, Joseph. Ay, may ano po ba sa Webes, Tata Bert? Sige po, update na lang po. Hindi pa po sure. Ayan. Miss Aiko Olarte. Hi. Tita Helen. Hi, Helen. Miss Jane Molina Oribal. Tita Belen. Hi, Belensky. Yung isa po, sorry po, Japanese characters, hindi ko po mabasa. Okinawa, charot na po, hindi ko mabasa. Kuya Arthur Capiroy. Hi, Art. And Tita Nati. Hi, Nati. Kamusta ka na po, Tita Nats? Ayan. Hello po. Mamita, hello, good evening. Good evening. Ayan po. So, ano pa po bang mga Ay, sabi nila Tata Bert, 55% po itong mga remaining 6 months ng 2025 mukhang maulan po talaga at sunod-sunod. Dahil La Nina. La Nina. Opo. La Nina. La Nina. Lalo na latter part ng year, yan ang talagang medyo maulan. Up to January ng next year. Ayan. Kaya po dyan, kakanta si Tata Bert ng La Nina. Charot. Sana nga lang, wag malakas na ulan. Yung sakto lang, yung kailangan ng mga halaman, Ayan. Hello po kay Miss Lydia Suribio. Good evening. Good evening. Ayan po. May mga tanong po ba kayo? Or ikaw pa, Tata Bert, may mga wala na so far. Yun lang naman ang nakalap ko. Yes. Na magagandang balita. Ayoko maghanap ng hindi maganda. Oo, Tata Bert. Na rin po tayo, umay na tayo araw-araw. Yan. Doon tayo sa masaya lang. Ayan po. Okay po. At dahil dyan, ituloy na po natin ang pagbasa ng Biblia. Nasa libro pa rin po kami o kabanata po ni Isaiah. Ayan. Malapit na po matapos ang pagbabasa namin. Pero habang papalapit, paganda ng paganda. Totoo. Yan. Okay po. So, mag-start na po tayo? Pwede? Yan, sige po. Pagbasa mula sa libro ni Isaiah, chapter 57. Hinatulan ang maling pagsamba. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katuwiran kahit siya'y mamatay. Halikayo, mga makasalanan upang hatulan. Wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama.
Sino ba ang inyong pinagtatawanan? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik habang nasa ilalim ng mga punong ensina na ipinalalagay ninyong sagrado. Sinusunog ninyo bilang handog ang inyong mga anak sa mga altar sa may libis sa loob ng mga yungib. Makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos. Kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawa bang itong ako'y malulugod? Sa tuktok ng bundok, kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon ng Diyos-Diyosan, ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit. Sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ng inyong pagnanasa. Kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng olibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan? Kaya nagsinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod? Matagal ba akong nananahimik kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa at tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosang iyan. Ang Diyos-Diyosang tinatawag ninyo'y hindi makakatulong o makakapagligtas kahit kayo'y managhoy. Ang mga Diyos ninyo'y lilipad kung hangin ay umihip. Kaunting ihip lamang sila'y itataboy. Subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa, ang banal na bundok at ang lupain ito'y mamanahin niya. Yan. Balik lang po tayo. Verse 1 to 13 pa lang po yung binasa namin. Yan po. Dito po sinabi yung maling pagsamba ng mga tao. Actually, hindi lang yung mga tao, no, hindi lang mga Israelita, at yung mismong hari nila. Dahil yun ang sinusunod nila eh. Dito, no, binabanggit, ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Ganun talaga yung taong matuwid. Walang nakakaunawa dahil wala naman silang alamin tungkol sa tao na matuwid na yung tao eh. At kinukuha siya ng mas maaga upang katulad sa atin. Pag sinasabi, kaya maaga namatayan dahil mabuting tao eh. Baka, para hindi na makagawa ng hindi maganda. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katuwiran kahit siya'y mamatay. Totoo namang mapayapa. Magiging maganda ang kamatayan ng isang taong nabuhay ng maayos, nabuhay ng tuwid. Hali kayo, mga makasalanan, upang hatulan. Wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama. Ganyan ikinumpara, no, yung mga taong hindi naniniwala kay Yahweh. Dahil isang napakalaking kasalanan yung sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya ang turing sa kanila parang mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama. Sino ba ang inyong pinagtatawanan? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik habang nasa ilalim ng mga punong ensina na ipinalalagay ninyong sagrado. Ganun talaga. May mga pagsamba
na ginagawa yung iba sa kanilang Diyos-Diyosan na mayroong pagtatalik na ginagawa. Habang nasa ilalim ng mga puno ngayon, sinusunog ninyo bilang handog ang inyong mga anak. Sa mga altar, sa may dibi, sa loob ng mga yungib, merong ganyan isang hari. May isang naging hari noon, ang Israel, na ganyan. Pati anak niya ay inihahandog niya, ilang anak niya. Kung natatandaan mo, ayaw na ayaw mo nga tawagin yung pangalan niya eh. Oh. Kilala mo yun kung sino? Hindi ko naman. Takot ka doon eh. Ay, oy. Yun ang hari ba yun? Haring Ahas. Correct. Parang dalawa ata. Yung anak niya? Opo, Hindi lang, basta ang walang binanggit exactly, pero mga anak eh. So, maybe more than two. Two or more. Opo. Ganyan. Ganun ang ano niya, talagang pati anak niya, iniaalay niya sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Kaya isa sa mga naging hari ng Israel na ito, si Ahaz, yan ang isang naging masamang haring matatawag. Makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos. Kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawabang ito, ako'y malulugod. Yung gumagawa sila ng Diyos-Diyosan, naguhubog sila o umuukit na mula sa bato ng kanilang Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Siyempre, malulugod ba naman ang tunay na Diyos ang bagay na yan? Hindi ah. Sa tuktok ng bundok, kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Ganun nga. Yung mga inukit nila, Diyos-Diyosan, dinadala pa nila sa itaas ng bundok upang doon gawain yung kanilang mga seremonyas, yung mga ritual na ganyan na yan. At tama, pati yung pagtatalik kasama sa ritual na ginagawa nila, yung pagtatalik. Pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon ng Diyos-Diyosan. Ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Yan ang ginawa talaga nila dahil may Diyos-Diyosan na sila, iniwan nila si Yahweh, ang tunay na Diyos. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit. Sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ang inyong pagnanasa. Katulad ng nabanggit ko na, no, naging bahagi kasi ng kanilang ritual bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan yung pakikipagtalik. Kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng olibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Ganun nga. Nagpapadala sila ng mga pabango, pati ng mga oil na ginagamit nilang iyan, kahit na malalayo. Nagpadala pa sila ng mga parang sort of representative para dito sa mga bagay na ito. Lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan? Kaya sinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod. Matagal ba akong nanahimik? Kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Tinatanong sila ni Yahweh ng ganyan, yung mga tumalikod na ito. Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa. At tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng Diyos-Diyosan iyan. Yung pagsamba na ginawa kasi ng mga taga-Israel sa Diyos-Diyosan, ay kinalimutan nila si Yahweh. Akala nila may magagawa sa kanila yung mga Diyos-Diyosan na wala naman. Hindi nga kumikilos, ando doon nakatayo. Inaalaya nila ito, nagiging bahagi pa ng ritual nila yung mag-sex sa harapan ng nasabing Diyos-Diyosan na yan. At may isang hari na naging bahagi pa ng kanyang seremonyas na ginagawa na ito, yung ihain, yung buhay ng ilan niyang anak. Subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa. Ang Diyos-Diyos ang tinatawag ninyo hindi makatutulong.
o makakapagligtas kahit kayo'y managoy. Kahit mag-iiyak kayo dyan, kahit na anong gawain ninyo, maglumuhod kayo dyan, Diyos-Diyosan lang. Diyos-Diyosan lang yan at wala talagang magagawa para kayo'y tulungan. Ang mga Diyos ninyo'y lilipad kung hangin ay umihip. Sa hangin na malakas lang yan, tumutumba yan. Kaunting ihip lamang sila'y itataboy. Lilipa rin. Subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa. Ang banal na bundok at ang lupaing ito'y mamanahin niya. Basta tunay at ang pagbabalik na gagawin na pagsamba kay Yahweh ay magpapatatag sa kanila. Magpapaganda sa kanilang bayan. Magiging maayos ang lahat pag noong ibabalik nila ang kanilang paniniwala kay Yahweh. Tsaka sa akin, Tata Bert, parang pabalik-balik sila sa Diyos-Diyosan. Alam naman nila, yung parang wala namang effective na nangyayari sa buhay nila. Pero parang patuloy pa rin nila yung binabalikan, no? Minsan kasi nasa hari eh. Katulad si Akas. Sa bagay. Saka yung mga naging hari ng Israel no, na hindi naging ano talaga. Actually, kahit na si Samson, Samson. Haring Solomon. Kahit na si Haring Solomon hindi ko malaman kung napilitan o pero nainganyo na mag-ano sa Diyos-Diyosan dahil sa kanyang mga asawa. Dahil may asawa siya na hindi taga-Israel, marami siya naging asawa na taga-ibang bansa. Iba ang Diyos ng mga iyon. Nainganyo na isang sumamba at doon nagalit sa kanya si Yahweh. Parang yun lang, Tata Bert, parang anong nagawa niya po, no? Dahil ilan yung asawa niya na taga-ibang lugar Iba ang Diyos-Diyosan Actually, pinagpatayo pa nga niya ng rebulto or mga Kaya nagalit din sa kanya sa bandang huli, nagalit din sa kanya ang Diyos. Hindi lang natin alam kung naka-recover siya, kung nakahingi ng tao, hindi malaman. Thank you. Pero pinresume ng na pinatawa din siya sa bandang huli ng Diyos. Thank you po, Tata Bert. Tuloy na po natin. Tuloy na. Sige na. Verse 40. Ang pangakong tulong at pagpapagaling ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginagawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang nagluluksay, aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon. Walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Walang kapayapaan ang mga makasalanan. Sabi ng aking Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balik lang po tayo sa verse 40. Dito ang pangakong tulong at pagpapagaling ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Yan ang sabi ni Yahweh. Talagang yung mga magbabalik loob sa Kanya, yung muling tinanggap siya, o yung mga para sambahin, ay talagang aayusin ang daan para sa kanila, sa kanilang pagbabalik.
Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Dito binabanggit talaga ni Yahweh ng Diyos na siya na ang Diyos. Hanggang walang hanggan. Nakatira siya sa pinakamataas na lugar which is heaven. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Gano'n naman ang mangyayari talaga. Basta ibalik lang din nila ang pagtanggap nila kay Yahweh bilang kanilang Diyos. At muli, ibabalik din ni Yahweh sa kanila ang kinakailangan nila, pati ang pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Mahal na mahal kasi talaga ni Yahweh ang mga taga-Israel. Excuse me. Ang mga Israel dahil na rin sa kanyang naging covenant mula pa nung panahon ni Abraham. Ang mga taga-Israel o mga Israelita ang kanyang itinatanging lahi. Magalit man siya sa mga taga-Israel, dahil na rin sa mga taga-Israel yung pagbabago nila, yung paglayo nila kay Yahweh. Pinabayaan sila ni Yahweh upang matuto sila. Ika nga, umabot na kung ilang taon yan. Agwel, gumamit pa nga ng ibang bansa si Yahweh para masakop ang Israel dahil bahagi iyon ng plano ng Diyos upang mabago ang kanilang pananaw kung sino ang kanila talagang sasambahin. At upang mabalik ang kanilang pagmamahal kay Yahweh. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Totoo yun. Naging talaga napakalaki ng nagawang kasalanan ng mga taga-Israel kay Yahweh sa ginawa nilang pagtalikod dito. Kaya't sila'y aking itinakwil, ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Talagang matigas ang ulo, biro mo. Sa Assyria lang, inabot Assyria o ano bang isang bansa, yun na inabot sila ng 40 years. Bago sila nagbalik loob kay Yahweh. Tapos almost 70 years sa Babylonia. Nung sila'y under captivity ng Babylonia for almost that year. Almost 70 years. Biro mo din, talagang naging matigas ang kanilang ulo at inabot ng ganung taon. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin na tutulungan at ang nagluluksay aking aalawin. Kahit na ganung katagal nilang binaliwala si Yahweh. Nung magbalik loob sila, tinanggap pa rin sila dahil mahal na mahal ni Yahweh talaga. At kanyang mahal na bansa ang Israel. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon. Walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Ito yung mga ayaw magbalik loob kay Yahweh. Nagpatuloy sila sa kanilang kasalanan. Nagpatuloy sila sa pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Walang kapayapaan ang mga makasalanan. Totoo naman, sabi ng aking Diyos. Wala talagang kapayapaan ang isang taong makasalanan. Yung hindi sumusunod sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you po, Tante Bern. Next na po natin is chapter 58. Ang tunay na pagsamba. Ay, yung una pala yung maling pagsamba, no? Opo. Tama ito, tunay. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw, tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway
sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang may suot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatubayan kayo ng kaluhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang may hirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay, o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung nauna, doon sa chapter 57, yung maling pagsamba. Dito naman tayo sa tunay na pagsamba. Pero, yun nga raw, sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Tama, ganito yung halos ginagawa ng iba. Nagsisigaw talaga sila eh.
pinapakita nila yung kanilang pagsamba kay Yahweh sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw. At yung iba naman ay may saliw ng trumpeta o kung anumang instrumento. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Yan. Sinasangbudi nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusubay sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. More on parang inaano rito yung parang pakunwari. Parang pakunwari yung pinapahiwatig dito sa verse na ito, no? Marami kasi ang sumasamba kay Yahweh na pakunwari lang. Gumagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi taos sa kanilang puso. Parang hindi yun tunay na pagsamba ang kanilang ginagawa. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila ay maging malapit sa Diyos. Parang ganun ang ginagawa nila. Parang paibabaw eh. Opo. Hindi yung tunay na paghingi ng payo sa Diyos. Yes. Parang may ibang intention silang ginagawa. Opo. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Kaya ganon. Pero, dahil pa kung marilay kanilang inaano eh. Bakit magtatak sila, bakit parang hindi pinapakinggan ni Yahweh o ng Diyos yung kanilang pagsambang ginagawa? Yes. Dahil yun ay pang-ibabaw lang na ginagawa nila. Hindi taos sa kanilang puso. Nagtanong nga mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sinagot ni Yahweh yan. Pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Nag-aayuno nga sila. Ano ba yung pag-aayuno? Fasting. Opo. Nagpa-fasting sila. Kaya nila ginagawa yung nang hindi naman totoo. Parang pagpapakitang tao. Opo. Yun. Pagpapakitang tao. Ang Diyos ba naman mga Maluloko mo ang Diyos. Alam niya ang intensyon ng puso mo. Correct. So, paibabaw man yung ginagawa mong pagsasakripisyo, katulad ng pag-aayuno, paibabaw man yung mga pagtulong na ginagawa mo sa tao, kung may intensyon kang hindi maganda sa likod ng ginagawa mo yan, makikita ng Diyos yan. Kaya hindi pakikinggan ng Diyos o ni Yahweh yung kung ano man ang hinihiling mo. Ang pag-aayunin niyo'y humahantong lamang sa karahasan. Tama. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Dahil iba eh. Okay. Iba yung pag-aayunong ginagawa nila yung pagsambang ginagawa nila eh. Parang hindi totoo talaga. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipa ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh. Yun nga. Nag-aayuno sila, naglulumuhod sila, katakot-takot na kung anong ginagawa nila upang ipakita ang kanilang pagsasamba. Pero sa likod noon, may ginagawa silang hindi maganda sa kanilang kapwa. Pag hindi maayos ang trato mo sa iyong kapwa, hindi ka matulungin sa tao, tapos nagpapakita ka ng kunyari, sumasamba ka sa Diyos, nagsisimba ka, nag-aalay ka ng kung ano-ano, baliwala po yun. Ang tinitignan ni Diyos kung paano mo
tinatrato Yes. ang iyong kapwa. Correct. Yun. Correct. Correct. Kahit na anong ayuno ang gawain mo, kung Wala. yung trato mo sa iyong kapwa, hindi maganda, bali wala po yung pag-aayuno na iyon. Eto na, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Sinabi na ni Yahweh ng Diyos, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi. At baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Isa lang ibig sabihin, huwag gawaing alipin ang tao. Ang tao ay itratong tao. Huwag alipinin. Imbes sa halip, tulungan. Pakainin, bigyan ng damit lalo kung ano man para ikalugod ng tao. Ikabuti ng iyong kapwa. Ganun po yung pag-aayuno na gusto ng Diyos. Pag-aayuno, sakripisyo rin yan Yes, Kaya yung pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng Diyos yan na sakripisyo. Sakripisyo. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Tama. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Yan ang sinasabi ni Jamie dati. No, may pupuntahan silang lugar ni Senyor Ata kasama, may nakikitang walang damit. Hirap na sasayaw, pinagpapawisan. Sabi kayo, gusto, nilalapitan nila Jamie yun, tsaka ni Senyor, binibigyan nila ng damit. Yun, dapat talaga bigyan natin. Kaya kinalulugod talaga sila. Joke lang po yun. Isingit tayo. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Yun. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Tama yun. May mga kamag-anak kasi tayo na imbis na tulungan, na imbis na kalingain pa dahil nagdarahot sila, kulang sila sa pangangailangan, tinataboy pa natin. Ang hindi natin pinapansin, dinadaan-daanan na lang yan, wag naman sanang ganun. No? Itrato natin sila na mga tao rin at dapat kalingain, dapat tulungan. Pero paano tatabert pag abuso naman? Makikita mo naman yun Opo. Sabi nga ni Senyor, diba, makikita mo naman yung pagtulong Yes. Kung talagang nag-aabuso, yung nga sa mga yung pagbibigay sa mga pulubi sa kalye. Actually, hindi ako nag-aano sa mga ganun Makikita mo naman kung ano yung iba ginagawa ng trabaho yun Totoo naman po. Makikita mo yung kaninang pilay na kapag sa kabilang kalye naglalakad na. Paglampas mo lang. Lampas lang ho. Kinikwento nga ni Senyor dahil merong isang parang halos na pilay na nakahiga dyan sa may kanto ng Lopez. Namamalimos. Binibigyan naman ng tao. Mamaya-maya makita mo, tatayo na yung nagpipilay-pilay, bibili na ng gin sa isang kanto. Meron na iinumin na. Paano tutulungan yung ganun? Ang tagay pala. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Napakaganda ka talaga ng tinatrato mo ng maayos ang iyong kapwa. Hindi mo nilalamangan bagkus tinutulungan. Tapos inaalalayan. Correct po. Tatabert, wala akong nakitang na tumutulong na nagkasakit o pangit ang buhay. Totoo. Di ba? Ma-observe Iba mo talaga ko? Makikita mo naman yun Wala lang buhok. De, Ayan po. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Yes. Opo yan. Base po sa experience yan. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako, napakalakit, napakadaling lapitan ng Diyos. Yes, amen. Pag kayo ay tumutulong sa kapwa, ay nako, eksperyensado na po
kami dyan sa totoo lang. Hindi man malaki yung hinahangad namin. Maliit. Basta naaayon sa pangangailangan namin, natutupad po. Amen. Natutupad po. Maniwala lang kayo sa kanya, tumulong sa kapwa, at magiging maayos ang lahat para po sa inyo. Ay, totoo po yan. Yun, kita sabi ni Angie, totoo naman po. Base po sa na-experience namin. Base po yan. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap. Sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sakatanghaliang tapat. Yes, totoo po. Hindi naman nagmamalaki, hindi naman nagbibida-bida po tayo. Sa kasalukuyan, nag-iisa po akong namumuhay. Pero wala akong lungkot na nararamdaman. Hindi naman malaking na itutulong ko sa aking kapwa. May singit ko na yung sarili ko, pero wala po akong lungkot na nararamdaman. Napupunta rito sa center dahil alam ko, dito, nagkakaroon ng silbi ang pagkatao ko. Yun lang po. Yun lang po ang ginagawa ko. And then the rest, madali na po eh. Hindi ako nahihirapan sa totoo lang. Hindi ako nahihirapan. Basta nagpupunta sa center sa tamang araw na ganyan, nagagampanan ang konting pagtulong sa kapwa. Nakikita ninyo siguro itong tao na ito sapat na yung ginagawa niya. Hindi ako hinihindihan ng Diyos talaga sa totoo na ko. Sana kayo rin ganun, no? Hindi naman kinakailangan pupunta sa center, pero mas maganda sana para nagkakausap-usap tayo. Tumulong na kayo sa iyong kapwa. Diyan sa inyong kapitbahay na alam nyo na nangangailangan, maabutan nyo man lang ng pang-ulam. Makikita ng Diyos yan. Makikita ng Diyos. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Yes. Alam naman natin ang lugar ng disyerto. Wala kang malalapitan dyan. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto. Uy, ang lakas ng buto. Hindi, malakas ang buto mo, Jay? Opo, Tanta Bert. Mas marami nga lang laman. Good lang. At magiging tulad kayo ng isang hardin. Uy. Na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Yan. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader. Mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. So, igagalang ang takdang araw ng pamamahinga, no? Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. So, ibig sabihin, pwedeng gumawa kung hindi pansariling kapakanan. Ibig sabihin, pwedeng tumulong sa kapwa. Pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na para sa kapwa. Yun ang pwedeng gawain. Hindi naman totally katulad yung iba kasi ang pagkakaintindi sa Sabbath Day. Sabbath Day sinasabi dito, yung wala ka nang gagawa, wala trabaho. Parang hindi ayos Parang hindi ayos Kaya tama naman yung pagbabagong ginawa ni Kristo nito later ang sabi ni Kristo ang Sabat ay, ano ba ito? Ang tao ay hindi para sa Sabat. Ang Sabat ay para sa tao. Yun ang sinabi ni Kristo Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay. O gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Which is pansarili. Pansarili yan.
At kung yung iba talaga, para naging iba interpretasyon nila rito, no? Paliwanag. Yan nga, Tata Bert, nagtataka ako. Pero kasi, nasanay tayong ituturo sa atin, pag araw ng simba, kumbaga, o pahinga, walang trabaho, hindi yon ito ang ibig sabihin. Sinasabi pala, kung walang kabuluhan. Yun. Manahimik ka na lang dyan, kung walang kabuluhan, kung gagawa ka naman ng walang kabuluhan, manahimik ka na lang dyan. Yes. Tama ngayon ko na no? Ang galing. Ito pala, may detailed po siya. At kung magkagayon, madaraman ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Grabe. Yan po ang salita ng Diyos. Salamat. Ito, kita mo kaliwa-liwanag. Yes. Doon kasi ako nagtataka. Huwag na natin bagitin ko anong relihiyon. Pero sa kanila, ang Sabbath day, sa bahay lang sila. Hindi sila nagtatrabaho. Ganun lang, simba, dasal, ganun eh. Pero ito kaliwa-liwanag naman, binabanggit dito eh. Pag makabuluhan yung gagawin mo, pwede mong gawain sa araw ng Sabat. Pwede, Baka mali yung pagkakarinig nila, Tata Bert. Baka ang rinig nila, Sabade. Kaya sa bahay. Sa bahay lang kami. Hindi ko naman sa tinatawanan yung mga nag-o-observe ng ganong klase ng paniniwala pag Sabbath day, no? Ito lang po kasi, no, binabasa po natin kung ano yung nakalagay sa Biblia. Yes. Yun po. Ini-interpret lang po natin ng ganon yun. And I think tama eh. Tama naman yung binabanggit dito. Yes. At pag sinabi po ni Yahweh, totoo talaga. Totoo yun. Dahil si Yahweh ang nagsabi nito. Ayan. Ganda na, natamaan na agad yung mga Thank you, Tata Bert. Dito na po tayo sa chapter 59. Hinatulan ang pangaapi at walang katarungan. Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay. Ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran. At ang pananalita ninyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo ay pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa. Mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito'y mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw. Hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakpan ang kanilang mga katawan. Ang mga ginagawa nila ay kasamaan. Pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liku-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan dooy walang kapayapaan. Yan. Verse 1 to 8 pa lang po. Yan. Dito binanggit naman, no? Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Tingnan ninyo si Yahweh na magagawa niya ang lahat ng bagay para tulungan ka. Ang kinakailangan lang maniwala ka sa Kanya.
Wala. Lahat ng iyong pangangailangan. Tingnan mo siya na may ibibigay sa iyo. Tingnan mo siya, ibig sabihin, yung faith, yung trust, ibigay mo kay Yahweh yan. Gawain mo lang ng maayos yung kanyang mga inuutos, tutulungan ka rin niya. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ibibigay po niya kung ano yung inyong hinaing. Basta, sundin mo lang din yung kanyang mga utos. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yes naman. Habang gumagawa ka ng hindi ayos, habang lumalabag ka sa utos ng Diyos, inilalayo mo ang iyong sarili sa Kanya. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Nagkakaroon kasi ng distansya na eh. Pag hindi mo sinusunod ang Diyos, hindi mo ginagawa yung dapat gawain. Bagkus gumagawa ka na hindi maganda, gumagawa ka ng kasalanan, lumalabo, nagkakaroon ng distansya between sa iyo at ang Diyos. Kaya nagkakahirapan kayong magkarinigan. Pero kung dumating ang panahon na ilalapit mo na ang sarili mo sa Kanya, gagawa ka na ng mabuti. Aayusin mo na ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Muling lumalapit ang distansya mo sa Kanya. At lalong maririnig ng Diyos ang iyong mga hinaing, at tutulungan ka na sa mga ganyang panahon na iyan. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian, ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan, ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Yan na, pag nagsisinungaling ka na ay hindi na maganda talaga yan. Pag ang lumalabas sa bunganga mo ay hindi katotohanan, kasinungalingan, talagang hindi na maganda yan. Ano sabi niya, Ni Cristo, Tata Bert? Hindi, ng ibang mga kilalang tao. Kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Something like that, no? Yun. Yes, tama yun. Kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Yan. Yes. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran at ang pananalita ninyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo ay pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Umiiral pa rin po yung ganyan. Umiiral yung ganyan noon, nagsasakdal sa hukuman, nagsasakdal ng maling akusasyon. Tapos, gagamit pa ng mga witnesses na bayaran, yes. Na witnesses na nagbibigay ng false statement. Yes. Tapos yung hukom, babasihan nyo ng ganun. Kawawa naman yung tao na inyong gagawaan ng ganyang sistema ng hustisya. Ang itlog ng ahas ang kanilang pinipisa. Mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Yung itlog ng ahas kasi pag napisa ang lalabas, ahas din. Alam mo naman kung ano, ang ahas, simbolo ng hindi maganda yan. Gustong-gusto ni Angie yan. Next, ano na pa tayo? Mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Ang sapot ng gagamba kasi, sino ba dumidikit doon sa asa? Ano rin parang patibong, sort of parang patibong din yung sapot ng gagamba pa? Oo, di ba? Pagka sapot ng gagamba dyan didikit ka rin doon Kasi pag di mo na tama. Didikit ka na rin doon, may hihirapan kami sang makawala. Yes. Yun parang simbolismo na ginagawa dito Tama po. Sino mang kumakain ng itlog na ito ay mamamatay. Yes. Simbolo ng kasalbayan, kasamaan yun, mamamatay talaga. Walang kauwian yung paggawa ng kasamaan, mauuwi rin sa kamatayan yan. At hindi magandang kamatayan Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw yun. Isang kasalanan na naman, makasalanan. Yan ang simbolo kasi ng kasalanan ulupong. Hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakban ang kanilang katawan. Yun nga, pag napasok ka na sa, magiging, sa sapot na yan Hindi ka na, mahirapan makawala kaya hindi matatakpan ng sapot na yan.
yung hindi magandang ginagawa mo. Hindi magagawang damit, hindi nila matatakpan ang kanilang katawan. Ang mga ginagawa nila ay kasamaan. Pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Pagkakasamaan, mabilis ang kanilang pagkilos. Pagka manggugulang ng kanilang kapwa, lalo na ika nga makikinabang sila na hindi maganda, mabilis silang pumilos. Ganun po yun. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Likulikong landas ang kanilang ginagawa. Ang nadaraan ay, nagdaraan dooy, walang kapayapaan. Ganun po talaga. Pag hindi naging matuwid ang iyong ginagawa, likulikong landas, at hindi tungo sa kapayapaan, yung magiging buhay mong yan. Kahit nga sa kaisipan nila, Tatabert, walang kapayapaan. Oo, totoo, ligalig. Walang katahimikan, ligalig, hindi makatulog. Ganun ang magiging sistema niyan. Yes. Yan. Thank you po, Tatabert. Tuloy na po natin sa verse 9. Inamin ng mga tao ang kanilang kasalanan. Dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katuwiran. Alam na namin ngayon kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad. Nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghaliang tapat, kami natatalisod na para bang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumaraing tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Yahweh, maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Naghimagsik kami sa iyo, O Yahweh, at itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. Ang sinasabi namin ay pawang pangaapi at pagtataksil. Ang inuusal ng aming mga bibig ay mga kasinungalingan na kathanang aming mga isip. Tinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Yan. Verse 9 to 15. Inamin ng mga tao ang kanilang kasalanan. Mabuti naman dito, no? Inamin na nila kung ano yung mga pagkakamali nila. Dahil dito ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam namin ngayon kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umaasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Mabuti nilang nalaman nila na yung ginagawa nila na kasamaan ay naglalayo talaga sa kanila sa Diyos. Magiging madilim yung kanilang mundo pagkaganyan. Tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad, nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghaliang tapat kami natatalisod na para bang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Pag ang isang tao ay hindi tuwid ang ginagawa, parang nangangapayan sa dilim . Walang liwanag na tinatahak yung kanyang landas. Pero sa katanghaliang tapat kami natatalisod na para bang gabi na. Papaano nga walang liwanag yung buhay? Pag gumagawa ka ng masama, ang buhay mo parang nasa kadiliman. Wala ka makikitang liwanag. Hindi mo alam ang tamang direksyon.
wala kang makikitang liwanag sa dulo ng tunnel na madilim na iyong nilalakad. Tsaka, buti pa ang Meralco, tatawid. May liwanag sa kanila ang ating buhay. Umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumaraing tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kaapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Kinakailangan talagang at least dito alam mo na kung ano yung pagkakamali mo. Ang next step na dapat mong gawain, ilapit ang sarili mo sa Diyos by doing good things. Yahweh, maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. At least dito, inaamin nila na nagkasala sila nung ilayo nila ang kanilang sarili sa Diyos. Noong ilayo nila ang kanilang sarili sa Diyos dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosan, at dahil sumamba sa Diyos-Diyosan, nakagawa po sila ng mga kasalanan. Hindi nila alam na yung mga bagay na ginagawa na nila ay lalong nagpapalayo sa kanilang sarili sa Diyos. Dito maganda inamin na rin nila yung kanilang pagkakasala. Itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga diwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Ganun talaga. Talagang mawala kang magiging katahimikan. Hindi mo makikita ang katotohanan. Ang problema pa, pag hindi ka nagbabago, patuloy kang dumaraan sa madilimong mundo, maraming taong mabubuti ang nasasaktan mo. Parang ganyan. Nagiging, ano ba ito? Nanganganib sa iyo. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Yan po. Ano tatagod po? Ayan. Thank you po. Verse 16. Umanda si Yahweh para iligtas ang kanyang bayan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Paghihiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Kaya katatakutan siya ng mga taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan. Darating si Yahweh tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng ihip ng malakas na hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Zion upang tubusin ang mga taong mula sa lahing ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ng inyong mga anak at salilahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humanda si Yahweh para iligtas ang kanyang bayan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito'y gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya ay magtatagumpay. Napakatagal na panahon kasi
na ayaw magbago ng mga taga-Israel na ito. At nakita naman ni Yahweh, siguro panahon na rin upang maipakita sa kanila ang kanilang pagkakamali. Panahon na rin na gumawa ng paraan si Yahweh para matanggap ng mga taong ito yung kanilang pagkakamali. At dito nga, napakalaking panahon ang nangyari, no? Almost 70 years na naging captive ang mga taga-Israel na ito sa Babylonia. At nakita ni Yahweh yung bagay na yan na may mangilan-ngilan nang nagbabalik loob sa kanila. Nakita na niya yung paghihirap ng mga taong ito. Kaya gumawa siya ng isang paraan, yung kausapin ng isang bansa na mapalaya yung mga taga-Israel bilang bilanggo sa Babylonia. At ang bansang iyan ay ang Persia. Ang ganda ng mga ano niya dito, no? Sige po. Ay, yung... ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katwiran. Yan. At sa kanyang ulo naman, ang helmet ng kaligtasan. Paghihiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Kaya katatakutan siya ng mga taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan. Darating si Yahweh tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng ihip ng malakas na hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Sayon upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ganun nga ang nangyari, no? Yung mga nagbalik loob kay Yahweh, yun ang sasama sa kanya. Yun ang babalik muli sa Israel upang muling itayo yung kanilang bansa, pati na rin ang templo ni Yahweh. May mga naiiwan yun ang mga ayaw magbago sa kanilang paniniwala. Patuloy pa rin sumasamba sa Diyos-Diyosan. May mangilan-ngilan na ganun eh. Kaya ang may nakalaan naman na parusa o kung anumang paghihirap para sa mga tao na iyon. Pero yung mga taong nagbalik loob kay Yahweh, babalik muli sa Israel yan at muling makakalasap ng kasaganahan sa muling pagtatayo ng kanilang bayan, sa muling pagtatayo ng kanilang magandang pamumuhay. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh yan. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Yan ang sinabi ni yung kasunduan, no? Mula sa panahon na ito, susunod na sila kay Yahweh at hindi na muling ilalayo ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Magiging maayos na ang buhay nila. Ayan po. Thank you, Tata Bert. Yan po salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan. Maganda po ang ngayon dahil may pagkukumpara sa maling pagsamba at tunay na pagsamba. Kung mapapansin po ninyo, yung titulo, maling pagsamba at tunay, hindi siya mali at tamang pagsamba. Ibig sabihin po kasi, pag sa Diyos po nang galing, yung mga binibigay niya instructions o tulad ng huling paragraph na binanggit niya, na ito ang kasunduan, ito ang mga tuntunin na dapat niyong sundin. Dahil yun ang tunay, yun yung absolute truth. Kumbaga, dahil ang mismong Diyos ang nagsabi, ang nagbigay, at siya mismo hindi nagbabago. Kaya lahat ng sabihin, lahat ng gawin niya hanggang ngayon ay tunay. At sa akin naman po, maganda rin yung, mararamdaman mo po talaga na Diyos siya dahil kahit mawala ka, di ba, lumapit ka lang sa Kanya, bumalik ka lang sa Kanya. Yun lang naman po yung hinihingi niya. At sana maging lesson na rin po sa atin lahat. Once na magbalik tayo, di ba parang mas maganda yung pakiramdam na huwag na tayo lumayo ulit. Kasi mapapansin nyo sa mga Israelita, babalik sila, lalayo sila, babalik sila.
Kaya hindi rin, alam niyo po yun, hindi rin consistent yung paniniwala sa Diyos. Kaya tayo, pag andun na tayo, nakabalik na tayo, syempre, pag nakaranas ka na ng magandang kalusugan, magandang buhay, parang tanong mo na lang po sa sarili mo, ayaw nga no, ba't ba ako umatras? Ba't ba ako lumayo? Okay na ako nung bumalik ako sa Diyos. So, yun lamang po. Thank you po. Magandang bilanggit din dito, no? Yung maling pagsamba na ginagawa ng iba. Ng mga Israelito, nang ginagawa ng iba. Habang ipinapakita nila yung kanilang sinasabing taus-pusong pagdarasal, pagsamba sa Diyos, sinasamahan pa nila ng minsan, paglalakad ng paluhod, inaakala nila na paniniwalaan sila ng Diyos sa ganong pagpapakita. Ngunit sa likod pala noon, hindi maayos ang kanilang pagtrato sa kanilang kapwa. Akala nila hindi makikita ng Diyos yung bagay na ginagawa nilang iyon. Lalong hindi po maganda yun. Dahil niloloko mo ang Diyos Ayaw na ayaw ng Diyos na yung lulukuhin mo siya. Dahil alam naman niya ang katotohanan. Wala kang maitatago sa Diyos. Kaya, kung tutulong po tayo sa ating kapwa, yung taos sa ating puso, yung tunay, yung walang pagbabalat kayo. Makikita kasi ng Diyos yan. At kung makikita ng Diyos na yung pagtulong mo sa kapwa, na isang pagsamba na rin masasabi, yung pagtrato mo ng mabuti sa iyong kapwa, yung pagsasakripisyong ginagawa mo para makatulong sa tao, tunay at tao sa iyong puso yan, makikita ng Diyos yan. At pagkaganyan, may nakalaang biyaya na ibibigay sa iyo ang Diyos. Yun lang po sana ang ating gawain at ugaliin po natin yung ganon. Ang ating kapwa ay nandiyan dyan para kalingain din natin. At pag kinakalinga natin sila, pag tayo naman ang dumating sa panahon na nangangailangan, sigurado hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magsesend din o magdadala rin ng tao yan nakakalinga sa atin. Ganun lang po yun. Pag minahal natin ang ating kapwa, minahal natin ang Diyos. At pag ganun ang ginawa natin, lalo rin po tayong mamahalin ng Diyos. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Napakaganda. So, mamayang gabi po, meron pong online na prayer vigil po. 10 o'clock po yan. At sa mga gusto po manood ng replay, dito rin po sa Facebook, Senior Anthony Vivero Facebook. Ito lang po ang Facebook po ni Senior. At kung gusto naman po sa YouTube, meron din po Anthony Vivero-AGT. Tata Bert? Bukas po, sa mga gustong sumama sa Novena prayer, 8 o'clock po yan. In the event naman na hindi kayo makapunta rito, live naman po yan. Pwede naman po kayong sumabay. 8 o'clock din po. And then, bago po magamutan bukas, yung 150th lecture po natin. Yeah, wow! 150. Dami na, no? Oo, Tata Bert. Thank you po, thank you po. And thank you po sa inyo. God Salamat bless. po. Salamat po sa inyong matyagang pakikinig at panonood na rin. Thank you po.